UPLB Agora Outstanding Extension Personnel Award. Dr. Lorna E. Sister, University Researcher 2, Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science. For her unparalleled contribution and commitment to championing inclusive development, agrobiodiversity conservation, food security, and sustainable agriculture. Respected guests, Dr. Lorna E. Sister. Our outstanding research. O, di ba? Yun na nga. So, kilala na nila, Majeng. Ang ating guest ngayon, habang binabati natin sila Ma'am Marvy Binwag at si Doc Rina, ay nakatutok po sa atin pong programa ngayong araw na ito. Siyempre, dahil nga po to Class Friday, mga batchmate, to Class UPLB tayo ngayon. Kasama ang OVCRE. So, Majeng, magandang hapon sa'yo. Po, Sir RJ. But parang... Kala mo first time pala. Oo nga eh. No? It's a Black Friday. Naka-formal si Majeng. May bisita kayo? Kanina. Ay, hindi. Hanggang ngayon may bisita kami from Northwest University. Kaya pala. Ganyan ang pormahan natin. So, hindi natin patatagalin pa. Sino ang kasama nga natin ngayon, Majeng? Ang makakasama natin ngayon, no, sir, pero napakilala na nung Oo sa nga video eh. Talaga? Pero ano po nanalo siya bilang outstanding extension personnel ngayong taon, hindi lang sa buong university, pati din sa CAF, sa college nila. So ito po si Dr. Lorna E. Sister, isang university researcher po from Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science. Welcome po, Doc Lorna. Good afternoon. Salamat po sa pag-imbita. Ayan. Salamat din po sa pagpunta dito. Oo nga. Naunahan ka niya. Yun ang mahalaga doon. Pasensya na po kayo. I-adjust ngayon ng paunti-unti yung mic ni Ma'am Lorna. Kasi nakababa. Pwede ba yun? May papasok ba na kamay? Baka kaya ko. Baka kaya ko to. Ay, kaya ko. Ayan o. Si Ma'am na lang. Pwede naman eh. Okay. So again, congratulations. Thank you. Ano pong nickname niyo, Ma'am? Lorna, sis. Lorna. Hindi ko alam. Nalilito Tita kami. Lorna. Sister Lorna. Lorna sister. Ayan. Parang mali din. Tita Lorna. Tita Yun pala. Lorna, yes. Dati ate, ngayon parang hindi na. Pwede pa naman pong ate. Pwede naman. Ate Lorna. Ilang taon na ba kayo in service? In service. Yeah. Oh, 10, I think. A little, nandun lang sa 10. Kasi I joined UPLB 2014. So galing din po kayo from a different institution? Yes Ganun po. Okay. So, 10 years po kayong nagkakandak na po ng extension work. Yes. So, doon po sa loob ng isang dekada na yun, ma'am, ano po yung isang particular na project po na hindi nyo po malilimutan or pinakatumatak po sa inyo, perhaps po dahil sa naging impact po nito sa community? Pag unforgettable, parang lahat ay unforgettable. Mahirap pumili. Pero, I would say probably two. I'll mention to yung una, syempre yung unang project nung nag-join ako sa UPLB, that's tinawag namin dati, napakahaba ang title. So, binigyan namin ng palayaw na Rice Roots Legacy, so may shirt akong ganito. So, that was in 2014, I joined as URA, project-based URA. And right now, we are having another round and we are also calling it BSF, Rice Roots Legacy, kasi the same funding window from the Benefit Sharing Fund of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture ng UNFAO. So, ito po yung pinakauna, and now we're having another project na I'm leading na this time. So, pero, in recent years, itong bago lang, which was also recognized by CAFs, and I'm so thankful for that. Thank you for the recognition talaga. It really means a lot, not only for me, but also for our partners. Ano po? Itong GAD PMCA, so Gender and Development Participatory Market Chain Approach, but it also has a very long title, parang Development of Science and Technology Based, Gender Responsive, Crisis Resilient,
value chains, root and tuber crop value chains. Ma'am, babalik lang ako dun sa Rice Roots Legacy Sige no? po. Ano po yung ginawa nyo nun? Like, briefly po, pwede po Sige. maikwento. Yung Rice Roots Legacy, the concept was to establish community gene banks. Oo, talagang community-based conservation. We don't even like to call it gene banks kasi may concept ng structure. So, community-based gene banks. And from, ang naaalala ko talaga, we had, the PGR stalwarts sina Prof. Altoveros, Nestor Altoveros, Prof. Teresita Borromeo, who is now our Professor Emeritus, nanay ng PGR. So, I remembered asking them, kasi may edad na rin ako nung nag-join ako. I remember that I asked them if pwede, hindi natin ikakahon yung ating recommendation. Kung anong itsura, anong modality yung magiging gene bank. We really have to start with understanding ano bang ginagawa ng mga tao in terms of conserving their genetic resources for food and agriculture. Tapos, dun tayo mag-uumpisang mag-design with them. Why is that important? Yung gene bank na yun. Ba't siya mahalaga ba, ma'am? Yes, ito yung medyo hindi masyadong visible, no? Kasi we develop varieties, we promote those that have really high market potential. Pero yung ating genetic resources, dito nag-uumpisa yung raw material natin for industry. This is where we get our food supply. But then, beyond the marketable, yung visible na part of it, meron ding hindi masyadong visible, Hindi masyadong visible, but then this one is really important for resilience, for sustainability. Kasi yung communities natin, meron silang mga nakasanayan ng kainin or gawin sa kanilang mga halaman para sila mag-survive, not only preferences, taste and preferences, but also considering yung environment nila. Tapos, aside from adjusting to the environment, pati na yung mga culture, what is important to them culturally. And I'd like to extend that to yung cultural identity na rin nila, kung ano yung pagkakilanlan nila. Ma'am, yung sinabi niyo po mga gene banks ay for rice lang or may mga iba pa pong crops? Since medyo rice ang aming, si Professor Borromeo is really one of the main people in the rice. But the technology or the methodology applies to so many other So ang explain ko lang ng konti, we started with rice because we went into rice producing communities, especially maraming mga IPs. But also kasama na ngayon, lalo na ngayon, we extended to indigenous vegetables. But it can be applied, even the released varieties. Ito na rin ay pwede namang same methodology. If you have orthodox seeds, yung nadadry natin, and they can stay for so many years, for a very long time kung tama yung ating protocol, no? Ang conditions are very favorable. Pwede siyang ma-store for a long time. So, gene bank is you store it for a very long time. Seed bank, kapag medyo short lang, like for the next planting season. But for those seeds na, or plants na hindi mo naman ma-dry, then you have to store them in some other way, like field gene banks. Talagang live plants in some cases. Ma'am, nabanggit nyo din yung gender responsive approaches po. Ano po ba ibig sabihin pag sinabi nating gender responsive at saka resilient po? Saka ano po yung significance po nito para sa ating agriculture industry? Ito ay parang sumakop na siya ng lahat. Ang tinutumbok talaga ay sustainability. So, if we look at agriculture, hindi lang naisip natin, nandun yung crops, but there is also the farmer. And the farmer is not a single person. We should actually think about the farming household na napaka-complex din. Depende rin sa, we think of there's probably male and female head, may mga anak, and probably it's extended. Pero, minsan din, not minsan, always, there are other dimensions, yung kung ano yung pinanggalingang ethno-linguistic group, yung kanyang education, and so many other dimensions. So, kapag sinasabi natin gender responsive, hindi lang kasi maraming there are different genders in the household. So, magkaiba ang kanilang mga roles, usually. Magkaiba ang kanilang mga aspirations individually. Hindi lang, although you work for the whole household, but also individually you have your own aspirations. But magkaiba din ang kanilang experience of the outcomes ng livelihood. Ano bang produkto ng livelihood ng household?
Sino ba talagang mas nakikinabang? Sinong nagko-control ng resources and who makes the decisions? Alam natin, for example lang, just stereotypical, kapag nanay, sasabihin na, para sa mga bata na lang yan. Yung mga ganon. So, how does it work in the household? So, kapag gender responsive, that's only one dimension. We also have intergenerational. So, isang aspect lang yan sa social dimension ng household. We need to look at it to make sure na who contributes, who benefits from the livelihood outcomes, and kung sino-sino yung best makakapagsulong ng for example, technology, kahit ano na babagsak sa household. When they make decisions, we need to understand that also para mas well-targeted at saka yung ang ating mga, even the household resources, efficient din ang kanilang pag-devote into a certain initiative or innovation. So, parang lahat po ay may roles po sa isang Yes. farming community, kunwari po. Tama Yes. po ba? So, sa pag-gender responsive po, sinasama po silang lahat po para, tama po ba? Oo, tama yun. Ah. Sinasama sila, pinapakinggan silang lahat. And actually, very tricky siya kasi we think of like, for example, magsusurvey. Tinatanong natin, but you don't really get the real story. No, you really have to immerse. Yun yung isang malaking mahirap din. Kasi sometimes, sinasabi nila kung anong gusto nating marinig. Oo. Lalo na iniisip na nila baka may ipamamigay. May ayuda. Ganun. Opo. Yes. Pero pagkasama po talaga, kunwari, actually yung third question ko po related dun dun po sa mga pictures po na pinakita kanina, no, sobrang active nyo po dun sa pag-engage with the community, sa farmers po. Madalas po sa mga extension projects, sinasabi na kailangan po talaga ng participatory. Pero, base po dun sa experiences nyo, ano po bang nagiging epekto po talaga pag sinabi nating genuine po yung nagiging participation ng mga farmers kapag po sila mismo ay aktibong kasama po doon sa proseso po nung pag-implement, paggawa ng project po. Yeah. There are alam siguro natin academically, maraming levels of participation. May mga token lang, tinatanong mo sila, and there's also another level na ini-involve talaga sila and even in the development of solutions. So, wherever you are in that level, kasi magkaiba naman yung research activity. So, we call our activities action research. So, habang nagre-research ka, dapat may nangyayari din action. So, kapag involved po sila, lalo na dun sa parang higher level of participation, medyo sila, yung anong tawag dito, I don't feel na iba ako sa kanila kapag nangyayari siya. Because magkaiba yung ating mga our lived experiences, magkaiba talaga. You really have to try to get into their shoes, kung cliche yan. Pero it's really challenging in the field kasi talagang iintindihin mo, even the words that they use, the terms that they use, minsan may meaning sila na may layer sila na hindi mo agad makukuha just by merely listening to the words or asking for the meanings. Meron siyang, kakaiba. So, being with them, joining them in their activities, kung kaya, minsan hindi talaga kaya ng oras. But we try to open the communications. And it's really good ngayon kasi meron tayong internet. May technology. Yes, and I really am. Okay, I'd like to use this platform. I think yung communication, napakalaking bagay talaga. I've always said na, lagyan kasi natin ng signal sa gitna ng palayan, sa gitna ng bundok. Kasi that's the way for people to connect outside. Probably not really understanding kung anong meron sa labas at tayo naman kung anong meron dun sa ating labas, like the communities, hindi rin natin ma-experience na experience nila, but it really helps. So once we have that two-way communication, mas ma-refine natin kung ano yung ating concept sa kanila and how we think our technical expertise will be made more effective. Sila rin mas
gain sila ng wider perspective and better understanding. Ang hirap minsan magkaiba yung lengguwahe. Opo. Oo. Ma'am, nabanggit nyo na po yung communication problem, yung sa language barrier po. Mayroon pa po ba kayong mga idadagdag po na challenges po na madalas nyo pong nararanasan po sa pag-conduct po ng extension? Marami. Sige Una. ma'am. Isa-isahin natin. Isahin natin. Bilisan ko lang. First Sige is po. administratively ang ating procurement. Kasi nasa Okay. gobyerno tayo. Medyo hindi ko masyadong naramdaman yan before. Kasi mas mabilis mag-react kapag hindi ka government. And I discovered na medyo babagal ka pala, mag-aantay ka munang lalabas yung PR mo, yung and everything. And then, in the worst case, yung ang tagal-tagal talagang magamit yung information ng research. Opo. So, sayang kasi, for example, in gender, nagsasurvey ka, meron tayong mga information. Probably, in general terms, nakakapture yung phenomenon nung gender dynamics ng isang lugar. But, in our case, like sa PGR, hindi masyadong generalizable to a very wide set of clientele kasi minsan very location specific, very culture specific. Yung context nung inyong community is very different kapag sa ibang lugar na. And we even had this initiative led by dati pa na hindi pa retired si Professor Altoveros and then Ma'am Tess. We tried to develop farmers descriptor. So yung mga PGR alam nila yon. Pag technical sa gene banking, you describe na characterize mo ang isang halaman, ang isang variety, for example, isang species. But we thought na if we are to give farmers due recognition of their rights over their genetic resources, dapat meron din silang may recognition din dun sa knowledge nila. So we try to develop farmers descriptors. Iba siya sa technical. We found out na it's really linked to the culture. Hindi mo siya pwedeng, they would say, anong pinagkaiba nitong dalawang palay? Technically, we would look at the physical, kung ano yung nakikita, visible, and then we make measurements, we do measurements. Tapos sabihin nila na, ito po ma'am kasi, nakakagamot siya ng sakit ng tiyan. How can you see that, as a technical person? Sila, they bring in their lived experience to the characterization. So, somebody asked me when we had this, we joined the the symposium, International Symposium on Farmers' Rights, kung pwede ba daw, kasi technical parang, can we do a universal set of descriptors na farmers naman? How can you do that? Yan ay nakalink sa kultura. Minsan isang barangay, iba din ang pananaw ng isang barangay. We say this is taro, but they might bring in another entirely different species as taro. So, and we need to understand that to be able to make more effective lahat policies for strengthening farmers' rights, policies for utilization of genetic resources, everything so malaking bagay siya, and probably that is so far the missing point, possibly lang missing link, isa siya sa mga missing na information for us to really make a significant dent in our in agricultural research and development. So we've had progress in favorable areas, the Green Revolution, maganda yung ating mga recommendations, but in small areas or very unique cultural and context na very complex, we need also to go down kasi these people also need attention, public support. Grabe, sobrang complicated. Sobrang, maybe I make it sound complicated. Sorry po. Ay, hindi, no. Ang dami kong kwento. Apo, kasi siguro yung madami pong pagkwento nyo po, kasi base na rin po yan sa mga naranasan nyo po sa pakikipag-engage po May sa edad na rin ako. community. So, in relation to that, ma'am, so sa isang buong dekada po, ano po yung pinakamahalagang aral po na natutunan nyo po sa pakikipag engage po sa mga community na hindi po natin mababasa or maaral po sa textbook? Oh, yan. Kahit isa lang po, ma'am. Kahit isa lang, ayaw mo na ng Top marami. 1 yung top 1. Top one. Top of your mind po. Yes. Yun talagang how to engage. I would say 10 years ako in UPLB, but I have had past experience, no? Parang along from on-farm research nung gumraduate ako, tapos yung
naging uso naman yung participatory research, but all of that is looking at the user's perspectives. Sinong gagamit ng information, sinong gagamit ng technology, and then we break up the household. So ang mahirap dito, and there's some mention in the textbooks, pero hindi masyadong mahirap siyang ikwento kung paano ka talaga mag-e-engage actually when you go to the field, because it takes a lot of sensitivity kung paano yung song and dance. Yun ang sinasabi ko. When I joined UPLB, nirecruit ako because they need that very good experts in PGR. Parang ang need nila is somebody to do the song and dance sa barangay. So, I think that's it. Yun ang pinakamahirap na mahirap basahin lang. You really have to experience it and make mistakes. Wala and then pong learn from it. formula. Wala po. Importante talaga, bumaba ka po talaga. Yes. And if I may mention also, I'm really thankful din. It's not me or extension itself, but yung mode of working together with the technical experts. I think that's very valuable kasi hindi man ako technically equipped. Okay po. On that note, sir. Baka meron gustong batiin si ma'am. Opo. Yes po, yung lahat po ay batiin ko po yung first and foremost, syempre, I would like to thank UPLB for the recognition. It was really very unexpected. We just enjoyed the work also, despite all the challenges. I'm thanking UPLB, CAFS, ICRAPS, our partners in Lake Cebu, Dawis Bohol in the whole Bohol province, and our past partners also in other provinces like Quirino, Davao Oriental, Iloilo, Antique, and everyone else, the PGR team at ICRAPS, and our champions, Professor Emeritus Teresita Borromeo and Professor Nestor Altoveros. Ayan. Maraming salamat, Doc Lorna. And PGRL, sorry. Hi. Forever partner, yes. Simulat sa pool. Yeah, Opo. I learned a lot from them. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat din po. Sana po ipagpatuloy niyo po. Syempre, yung Yes po, and hopefully yung mga bata, mga kabataan. Nag-react sila. Uy, kasi nakakatuwa yung kwento talaga ni ma'am. Kaya nakikinig talaga ako. Kasi talagang, iba pag extension personal kayo. I mean, you go back to the field and understand that bawat tao, community, they are so unique and different na walang single solution and approach na pwede mong gawin. And maganda yun na bumababa talaga tayo sa community and to know what really yung things na kailangan nila, pero part din sila nung actually pag-resolve ng mga concerns nila sa kanilang community. Na? At saka kasi kapag nagiging part din sila, nasusustain din kasi yung mga projects Mhm, po. mhm. Yeah. Kasi sila na mismo yung gumagawa, nagpapatuloy po. Yeah. On that note, Bajang, meron ka bang paalala mula sa OVCRE? Wala po kaming paalala. Wala talaga. Ang simple lang. Mag-uusap po tayo pala next week kasi hindi ko alam kung paano. Busy si Direk Polly Valencia. Supposedly tatak Friday tayo pero dahil holiday, Thursday. mag-uusap ka. Usapang Thursday. Pero bagong lahat, batiin muna natin ng isang masigabong happy birthday sa amin pong dekano sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkalan. Ayan naman. Ang lakas mga 90s Ay, hindi, wala dito yung file ko. Wala. Dahil nga binura lahat ng files ko dito ni Gian Garma at ni RJ Kakalao. Happy birthday, Dean Edmund Centeno ng UPLB College of DevCom. Ibang klase ka. Isa kang tunay na alamat. Galing ha? Okay. So, paano na? Ayan, selfie. Basta po mga classmate, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa atin pong programa. Habang binabati po natin, isa-isa, kaya ko bang mag-check ng ilan sa mga buwabati sa atin bago tayo matapos. Tulad ni na... okay. Nila Brother Butch. Mga ka-church ko to Butch Galdo, si Benedict Piamonte, Reyes Sec, AJ, Janzel Razal, at si Stephen na nandito rin naman sa studio, at si Marvy Binwag, at si Sir Lester Ordan na nakatutok po sa atin pong programa. So paano ba yan mga classmate? Mayroon pang laro bukas, tama ba Ben? Tapos na ba? Ngayon na ba awarding? Street. Pero kasali ba yun? So meron pa until next week pa yung Red Ribbons. next week. Bukas ang
closing ceremony Bukas, for our palarong UPLB 20. Ano nilaro mo sa palaro? soccer. Oh. Kalayan mo First yun, time. Uy, pero ang saya ng palaro, sir. Oo. So, sumali Nakita kayo ko sa- nga, masaya ka nga. Thank you. Dahil dyan, 3:51, officially overtime. Tambay na po sa programang ito. Ulit. Next Friday, wala po tayong galing UPLB dahil holiday po. Kaya mag-uusapan namin kung paano nga ba ang next week episode. But again, maraming salamat po sa pagtutok sa atin pong programa. Tambay ulit tayo next Friday. Next Friday. Sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay puso at talino ng mga isko at kawani ng UPLB Bands. Ito ang Galing UPLB Sa radyo. DZLB, ang tinig ng kaunlaran. talaga naman meron pang kodigo. Maraming salamat po. Ingat po tayo mga scholar para sa bayan.